So sa video na to, tuturo ko sa inyo kung paano ba allocate ang trade natin dito sa crypto, no. Kumbaga paano natin tinitimpla yung leverage, allocation at saka yung magiging risk natin. Okay, so una, sa style ko, kino-compute ko muna kung magkano yung unang matatalo sa akin, no. So tulad dito, kapag nag-entry ako ng area na to sa 3.0756, yung magiging cut loss ko naman is dito sa area na to, no, dito. So meron akong 7.78% risk. Meaning yan, pag naka-leverage 10 tayo, magiging ano na siya, 77.8, no. So 7.78 times 10 leverage is equivalent yan ng 77% negative risk. So magkano naman yung allocation natin? So dito tayo. So kung i-calculate natin to, ganito yung mangyari niyan. No, so for example kanina, yung risk ko per trade is 1%. So kung meron akong 500 USD, ang 1% diyan is $5. So yan lang yung pwede kong ipatalo sa trade ko. No, so paano yan? 77 point 77.8 times leverage 10, that is 77.8 percentage. Ngayon, yung allocation ko, hindi siya dapat magre-risk ng 5%, no? So, palagyan na natin, mag-allocate tayo ng $10 times 77.8 percentage. So, yung $10 ko, kapag na-hit yung stop loss, mawawalan ako ng 7.78 dollars. So, above siya dun sa sinasabi nating $5. So, bawasan natin siya. Palitin 7. So, sa $7, pag natalo tayo, meron tayong talo na 5.44. So, yan yung magiging talo natin, no? So, ulitin ko, no? Bago tayo mag-trade, dapat alamin muna natin kung magkano yung magiging talo natin, no? So, for example dito, di ba? Yan yung magiging talo natin kapag nag-trade natin to tapos na-hit yung stop loss. So, dapat ang allocation dito is $7. So, kung dito tayo, yan. So, dapat yung allocation natin is $7 lang. Tapos, leverage 10. No? Tapos, lagyan mo lang ng take profit at saka stop loss. So, yan yung magiging timpla ng trade mo based on total equity na 1% per risk. Pwede mo ipatalo. No? So, yun. Ganun lang siya kasimple, no? Timplahin mo muna. So, dila dito. Example ulit. So, palagyan na lang natin. Nag-long tayo dito. Tapos, yung cut loss natin. Dito sa part na to. Yung cut loss natin is 5.44. So, 5.44 times 10, no, is equivalent yan ng 5.42. 42 ata yun. Times 10 is 54% negative. So, percentage times 10 is $10 yung allocation mo, mawawalan ka ng 5.42. So, ganun siya pagtitimpla ng trade, no? So, I hope na-gets nyo guys yung ano natin, paliwanag, no? So, yun lang. Ganun lang siya kadali. So, that's it. Thank you.